Sa unang pagpasok ng Oktubre ay kung dito sa Pilipinas ay marami ang nakikita nating post na good vibes sa iba't ibang social media platform na nagpapasaya sa mga tao at maraming nakakaaliw na tao na napabalita at mga positibong mga nangyari. Nakapanlulumo ang nangyari dito sa bansang Thailand sa unang pagpasok ng unang araw ng Oktubre. Dahil napabalita sa buong mundo ang tungkol sa isang bus sa Thailand na may sakay na mga batang estudyante at guro. Ang bus ay punong-puno pa naman ng saya at mga memories ng mga estudyante at guro dahil sa field trip at papunta sila sa Science Museum dun sa Thailand. Sa gitna ng daan ay nasunog at nagliyab ang bus na sinasakyan ng mga estudyante. Ano kaya ang maaring dahilan? Saan nagsimula at sino ang may kasalanan? Alamin ang tunay na kwento dito lang sa Shadow Asia Crime Story. Ang mga tao sa Thailand ay biglang na-shock dahil sa napabalitang 3 araw na ang nakalipas may 20 bata at 3 guro ang namatay nang ang kanilang bus ay nasunog. Ito ay isa sa mga pinakamasamang aksidente sa kalsada sa bansa sa Timog Silangang Asya at natuklasan ng mga investigador ang sunod-sunod na pagkukulang sa kaligtasan na ilan ay nagmungkahi na ang sasakyan ay natupok ng apoy dahil sumabog and isang gulong. Bago nangyari ang lahat ay okay naman ang panahon at maaliwalas ang mga mukha ng bata at guro at walang masyading traffic. Masayang masaya sila dahil alam nila na pupunta sila sa isang science museum sa Thailand. Habang nagbabiyahe sila ay ang mga bata at nagkakantahan pa. Nakakalungkot dahil ang lahat ng saya ay nauwi sa isang trahedya. Habang papunta ang mga bata sa Science Museum ay pumutok ang gulong sa harap. Ang video nakuha sa bus pagkatapos na ang driver ay bumangga sa isang konkretong hadlang at huminto ay nagpakita ng mga jet ng apoy na sumasabog mula sa ilalim ng sasakyan at naging impyerno sa loob ng ilang minuto na nagbigay sa mga pasahero sa likuran ng walang pagkakataon na makatakas. At ito pa ang pinakanakakairita dahil ang bus driver ay una pa niligtas ang sarili at chill lang siya naglalakad na parang walang nangyari. Hays naku naman, hindi lang yun Dahil nakuha pa niyang tumakas at buti na lang na konsyensya siya at sumuko. Masdan niyo mabuti ang larawan at video, sa tingin niyo anong nakikita niyong kakaiba? Hindi mabilis ang pagtakbo ng bus, pero bakit sa simpleng pagputok ng gulong ay biglang sumiklab ang apoy? Bakit kaya? Natuklasan ng mga investigador na ang bus na na-convert upang tumakbo sa compressed natural gas, CNG, ay may 6 na gas cylinder na legal na naka-install sa likuran. Ngunit natagpuan din nila ang 5 pang illegal na naka-install sa ilalim ng harap ng bus. Natuklasan sa investigasyon na ang isang tubo mula sa isa sa mga nasa harapan ay nabasag sa epekto na nag-leak ng gas na nagpasiklab sa apoy. Ang mga natrap na pasahero ay tila hindi makabukas sa likurang emergency exit. Bagaman hindi pa malinaw kung bakit, tumugon ang gobyerno sa pamamagitan ng pag-utos sa lahat ng mahigit 13,000 pampubliko at pribadong bus na pinapagana ng CNG na magpunta para sa inspeksyon at sinuspinde ang lahat ng long-distance na biyahe ng bus ng paaralan. Natagpuan ng mga investigador ang mga iligal na naka-install na gas cylinder pagkatapos ng aksidente. Ayon sa pulisya, ang bus ay na-inspeksyon noong Mayo ng taong ito. Ngunit naniniwala sila na ang iligal na pagdaragdag ng mga gas cylinder ay ginawa pagkatapos noon. Ngayon paano nagkaroon ng sobrang compressed natural gas dun sa bus imbis na 3 lamang na ayon sa patakaran ng bansang Thailand? Halos 45 sakay ng bus, halos kalahati ang namatay at ang kalahati ay nakaligtas at nagtamo ng sugat at malalang sunog sa balat. Sa lahat ng batang nakaligtas ay magpagaling kayo. Sana magsilbing aral to sa mga anak at sa mga magulang na hindi natin hawak ang oras natin dahil hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Lagi niyo tandaan na mahalin ninyo ang mga anak ninyo at para sa mga anak ay mahalin niyo lagi ang mga magulang niyo. Sana nagustuhan niyo ang videong ito. Please like and subscribe. Tulungan niyo po ako mapa 1,000 subscriber para extra kita po para pamilya ko. Salamat.